ang ating mensahe, The Dangers of Man's Way. Nilinaw ko po kanina sa ating pagsisimula na ang natural na tao, ang naturalesa natin, gusto nating masunod, ang ating pong gusto nating gawin, ang ating kagustuhan, ang ating paraan, everything. Bilang tao po, yan ang ating pong kaisipan, to follow our heart. Sundin natin ang ating puso. But listen, ito po ay dapat maunawaan natin sapagkat binigyan pansin po yan ng sulat ni King Solomon. And you know, if you will study the life of Solomon, if you are aware of his story, maiintindihan niyo po na talagang si Solomon, naiintindihan po niya ang kanyang sinabi. Una, dahil sa karunungan na rin na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ikalawa, sa posibleng karanasan, sa kanyang mismong karanasan, po pwede po na ito ay ating makita at mabigyang pansin din na talagang totoo ang kanyang sinabi na may daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. So kaya po ngayong umagang ito, magandang muli tayong magsalamin, muli tayong mag-enjoy sa pagtuturo ng salita ng Diyos patungkol po sa topic na ito, The Dangers of Man's Way. Mga kapatid, alam nyo, kapag pinag-usapan natin yung salitang danger, sa totoo lang, may mga pagkakataon na hindi po ito natin nakikita na masama. 'Di ba? Ang usapan po ng panganib ay hindi po natin laging nakikita right away na ito po ay masama. Sometimes, mga kapatid, ang pinakamatinding panganib ay ang mga bagay na ang tingin natin wala namang problema, mukhang tama naman. Nakakasunod po kayo? Nakaka-relate po ba kayo, mga kapatid? So, ang pinakadelikado, yung ang akala mo tama. Ang pinaka-dangerous, mga kapatid, yung pang ang iniisip natin, wala namang masama sa gusto ko, wala naman ako nakikitang masama sa gagawin ko o sa ginagawa ko. Yun po ang mas matindi po ang panganib. Kaya ngayong sandaling ito, nawa makinig po tayong mabuti. At habang nakikinig po tayo, magpakatotoo po tayo. Be honest, mga kapatid. At kung sakali man na talagang along our sharing, talagang may i-reveal ang Panginoon sa iyo, merong mga bagay na po pwedeng dalhin ka sa realization, ang solusyon po dyan, kababaan ng loob. Hindi po pagmamatigas, hindi po pangatwiran, hindi po yung pagpe-pretend na parang hindi tayo ang tinamaan ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, uulitin ko po, sa usapang panganib, di po lahat ng panganib, nakikita mo kaagad yung kasamaan nito Hindi po May mga bagay po sa buhay natin na ang tingin natin tama at iyon ang para sa akin po sa palagay po ninyo. Kasi para sa akin, mas mapanganib po yung iniisip mo tama, yung akala mo tama at yung hindi mo nakikita na parang may mali sa ating pong gagawin at sa ating pong ginagawa. Kaya po ang magandang maging unang puntos natin sa ating pong topic ngayon, The Dangers of Man's Way. Number 1 is the deception of man's way. The deception of man's way. Tingnan po natin yung ginamit ni Solomon na salita. There is a way which seemeth right unto a man. So kaya po isang bagay na talagang hindi tayo magtataka na marami po ang nagkakaproblema sa bahaging ito ng ating buhay sapagkat very deceiving po yung mga bagay-bagay sa buhay na ito. Lalo na po yung pong sa tingin natin, sa palagay natin, akala natin, sa kaisipan natin, tama. Yun po ang pinakadelikado. That is exactly what our verse said. There is a way. Pansinin niyo po, there is a way. Hindi po ito invento. Meron talaga. There is a way which seemeth right unto a man. Aralin niyo po yung ating pong buhay. Aralin niyo po yung ating mga ginagawa. Yung mga pinagpapasyahan sa buhay po natin. Meron tayong mga ginagawa, meron tayong mga pinagpapasyahan, at meron pong mga daan
na tila matuwid sa mata ng tao. Hindi ba? Very, po yan? Deceiving po yan. Deceptive po, mga kapatid. So, the deception of man's way. Ang pinakadelikado po yung ginagawa na ng mga tao, yung bang mga sa tingin nila tama. Nangyari po yan. Sapagkat sabi po ng Judges 21 and verse number 25, every man did that which was right in his own eyes. Yung bang hindi mo na kinukonsider at hindi ka na particular kung ito ba'y mabuti sa paningin ng Diyos, ito ba'y tama sa salita ng Diyos, ito ba'y tama sa usapang kalooban ng Diyos. Hindi po. Ang problema na pag nabuhay ka na, doon sa iniisip mo lang na tama, without you consulting God's Word, without you, di ba? Considering the will of God in your life anymore. So kaya kung may pag-iingatan po tayo, yung daya po ng ating mga kagustuhan. So the deception of man's way, yung pakiramdam natin, yung opinion po natin, 'di ba? Yung mga kuro-kuro natin, yung haka po natin. Mga kapatid, sinasabi ko nga po, sa usapang Kristiyano, huwag tayong makinig kay haka-haka at kay kuro-kuro, 'di ba? Huwag. Hindi po pwede nang magiging basis mo sa nararamdaman ko kasi ito magpapasaya sa akin. Yan po ay mga mapanganib na bagay. Yung bang kitang-kita mo na nalihis sa salita ng Diyos, yung kitang-kita mo na talagang hindi inaayunan ng prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos, pero dahil nadadaig ka ng nararamdaman mo, and because of that, hindi mo namamalayan, nadadaya ka na at dadaling ka na sa desisyong mali. Mga kapatid, ito po'y magandang babala sa bawat isa sa atin. There is a way which seemeth right unto a man. Kaya nga, kailangan po, Kristiyano, guided po tayo. We have the Word of God in us. We have our pastor. Meron tayong godly parent. Meron tayong brothers and sisters. Diba, sabi ko nga, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So we need to be cautious. We need to be careful. Because in reality, the King Solomon said, there is a way which seemeth right unto a man. Masaya ako sa nararamdaman ko . Sa tingin ko naman walang masama sa ginagawa ko. Kaya nga huwag kang bumatay sa paningin mo sapagkat maraming pagkakataon na ang paningin mo ipapahamak ka niyan. Ano ang tingin ni Lot sa Sodom and Gomorrah? Pero ano po ang nangyari? Hindi ba pinahamak po sila? Hindi ba pinahamak maging ang pamilya niya? Why? Sapagkat nadaya siya ng inisip niyang maganda. Nadaya siya nung akala niya makabubuti sa kanya. Wow! Sodom and Gomorrah, well-watered everywhere. Very nice. Napakalaking help para sa aking mga alagang hayop. To cut it short, sa aking negosyo. Lalo akong yayaman. Pero ang problema, nakalimutan po yung dapat. Mas unang ikinoconsider. Ano po yon? Is it God's will? Diba? Yung paraan ng paggawa natin, ito ba'y God's way? Kung ang pag-uusapan, ang batayan natin, ito ba ang sinasabi ng God's word? We need to make sure that it is God's will. And if it is God's will, dapat ginagawa natin ito in God's way. At ang confirmation nito ay ang God's Word. So kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto kong maintindihan ng lahat na meron pong daya ang usaping daan ng tao. Because according to our text, there is. Mayroon daw pong mga bagay. There is a way which seemeth right unto a man. Yun po ang pinakakunang ko po ng puntos. Yung sinabi pong, there is a way which seemeth right unto a man. Nakaka-relate po ba tayo?
Nakaka-relate po ba tayo dito sa ating pinag-uusapan? Meron na bang pangyayaring ganun sa buhay natin? Sa tingin ko, particular, yung mga young people, o kaya yung mga seeking dyan, yung mga looking dyan, huwag kayong padadaya ng iniisip lang natin dahil sa nakikita natin, sa naiisip natin. Maganda po that if the Holy Spirit is convicting you and if the Word of God, according to what we have learned, ay hindi ayon ang salita ng Diyos, doon na tayo, mga kapatid. Huwag tayong magbakasakali. Okay? Hindi po pwedeng ang batayan ng Kristiyano damdamin. Hindi po pwede na ang pinakabasihan ng Kristiyano opinyon. Diba? Hindi po pwede. Sapagkat iyan po, mga kapatid, ay magdadala sa atin sa hindi ligtas na kalagayan. Mga kapatid, mga minamahal, unang bagay na magandang makita po natin, the deception of man's way. Pangalawa po, the direction of man's way. Ang sabi po, there is a way which seemeth right unto a man, and then, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Minsan, ito po yung masasabi nating dahilan kung bakit hulog na hulog tayo. Dahil syempre, at first, si Satan mismong talagang dahil nga gusto niya madaya po tayo, ipaparamdam niya sa atin na parang okay lang, and then at first, padadamahin muna tayo ni Satan na parang areglado talaga ang lahat, and then hanggang sa masumpungan mo na lang kung saan ka dadalhin. Katulad ng introduction ko, di po ba? Ang tao by nature gusto niya, magawa niya yung gusto niya. Katulad doon ng prodigal son. Alam niyo po, ang posibleng tumakbo sa isip ng prodigal son, siguro ang pinakamasarap na buhay. Yung malaya ka, yung nagagawa mo lahat ng gusto mo. You see? Yun po yun eh. Diba? Yung bang walang tatay na nagpapaalala sa iyo, o ganun din po sa mga Kristiyano. Pag dumating tayo doon sa punto na ang ginusto na natin buhay, lahat ng gusto natin, magagawa natin. Ang isa sa nakikita nyong magiging, posibleng magiging magsasakatuparan yan, pag wala ka ng church na nakikialam sa iyo, pag wala ka ng pastor na in a way nagsasabi sa iyo, pag kinakailangan kang sabihan. So, ang natural na gusto natin, kung saan ka masaya, di ba? Yan po ang konsepto at mentalidad ng mundo. Kung saan ka masaya, doon ka, mga kapatid. Pero ang problema, merong saya na hindi natin alam, may sila ng kaaway. So, importante po lagi yung pagtiyak natin at pagbibigay pansin po natin kung saan tayo patutungo. Sa usapang direksyon, mga kapatid. Alam niyo naman yan, na ang tao po, sabi nga ng paglalarawan ng Biblia, para tayo mga tupa na naligaw. Nagpunta tayo sa sarili-sarili nating daan. Kaya nga kung Kristiyano ka, importante na may church ka, importante na may pastor ka. Bakit? Sapagkat ang natural natin, gawin natin ang lahat ng gusto po natin. Di ba? Mga kapatid, tatandaan niyo po na ang laging napaka-halagang bagay, yung bang ang gagawin mo, ang hakbang mo, dapat iniisip mo, saan patungo yan? Saan patungo yan? Ang Diyos po, may assurance siya sa kanyang bayan. Sabi po ng Diyos sa bayan niya, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Mga kapatid, ang usapan po talaga ng pagdidirect ng lakad natin, hindi tayo eh. God is actually the one that will direct our steps. Amen? Siya po, ang Diyos po ang naghatag ng ating pong daan. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Oh, yung paborito natin, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Di ba yung talatang yan, kontrang-kontra doon sa buhay, na talagang ano yung tingin ko, tama, ano yung sa tingin ko, maganda, ano yung sa tingin ko, mabuti. Ang sabi po, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong gusto. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kaunawaan. Huwag tayong magtiwala doon sa akala natin. Magtiwala tayo sa Diyos na may akda ng buhay natin at may magandang plano sa buhay natin.
I-establish muna po natin, una sa lahat, kumbinsido po ba kayo na ang Diyos talaga ay may magandang plano sa ating buhay? Okay? Kumbinsido ka ba? Like for example, yung mga seeking para sa inyong partner. Minsan kasi nakaka-pressure ang paligid natin. Minsan nakaka-pressure yung mga sitwasyon. But actually po, ang importante lagi yung paraan ng Diyos, yung panahon ng Diyos, at yung pagpili ng ating Panginoon. So laging importante po yun. Yung choice ng Panginoon, yung will ng Panginoon, yung way ng Panginoon, iyon ang importante. Kaya hindi po dapat ang Kristiyano po ay nadadala ng tinatawag nating pressure. So kalma lang po tayo, manghawakan tayo, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung naniniwala ka sa Diyos, merong trabaho para sa iyo. Merong partner na para sa iyo. Merong course or career na para sa iyo. Meron pong direksyon na tama ang kapupuntahan at iyan po ay ang kalooban at ang kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya nga mag-evaluate po tayo. Tingnan po natin. So, ipinapakita po na kung tao, ang direksyon ng tao, ang sabi po, ito'y maglalayo sa kanya sa Diyos. Nung ginawa po ng prodigal son, thinking na ang masayang buhay, magawa niya ang gusto niya, okay? Nilayasan niya po ang kanyang ama at nabuhay siya sa kanyang sariling gusto, saan siya dinala? Okay? The direction of man's way. Napaka-dangerous, mga kapatid. Diba? Hindi po pwede na Kristiyano ka tapos self-directed ang buhay mo. Hindi pwede. Ang Kristiyanong totoo, alam niya na ang Diyos ang dapat mag-operate at ang dapat siya po ang nagpapatakbo ng buhay po natin. Ang paggawa natin ng ating sariling kagustuhan, ito po ay po pwedeng direksyon na magdadala sa atin palayo sa ating Panginoon. So, una po, the deception of man's way. Dadayain ka ng gusto mo. Dadayain ka ng pakiramdam mo. Dadayain ka ng iniisip mo. At alam natin na totoo po ang mandaraya. The deceiver is no other than Satan. And Satan will try to manipulate everything. At sabi ko nga, ang ganda po ng paalala, there is a way which seemeth right. Yun ang pinaka-danger nun eh. Nakakadaya kasi mukhang tama. Parang wala namang problema. Parang wala namang mali sa gagawin ko. Kahit na kita natin kontra sa sinabi ng salita ng Diyos. Minsan ipinaglalaban natin. So, the deception of man's way, the direction of man's way. Pangatlo, ano sa palagay niyo po? The destruction of man's way. Diba? The destruction of man's way. Meron pong kapahamakan sa kaparaanan po ng tao. Diba? Ang sabi po, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof. Okay? Ang direksyon nito, saan patungo? Sa kapahamakan. So, yung man's way, ito po ay po pwedeng magpahamak sa tao. Kaya napakahalaga po na talagang sa pasimula pa lang ma-realize natin nung ginusto po ng babae na gawin ang maganda sa paningin niya. I'm referring to Eve. Diba? Nung nasimulan na po, nadayain po siya nito pong si Satan at napaniwala siya na makabubuti sa kanya yung pagkain ng fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nung siya po'y nadaya na at napaniwala na at naisip niya na makakaganda, na makakabuti sa kanya, what if did? Kinain po niya, mga kapatid. At kadalasan tayo po sa direksyong gusto natin, nanghihikayat pa tayo ng iba, nang dadamay pa po tayo ng iba. Pansinin niyo po, yung mga ang akala ng marami po, enjoyable ang bisyo, ano po ang ginawa ng mga nagbisyo? Nagdamay pa ng iba. Di ba? Meron pong mga naging lasinggero noon dahil naimpluwensyahan po natin, napaniwala natin
Ha? Pag may problema ka, pare, iinom mo lang yan. Makakalimutan mo ang problema mo, pare. Enjoy ka pa. Well, napaniwala tayo. So parang totoo Kasi habang umiinom ka, nakakalimutan mo yung problema. Okay? Pero mga kapatid, mga kaibigan, after that, hindi mo lang maiisip pagkatapos niyan na nakagastos ako Naubos yata pera ko Tapos ang sakit-sakit ng ulo ko Tapos, kung magiging totoo ka na wala ba talaga yung problema, nandun pa rin yung problema. At ang pinakamasakit nito, kapag ka ginawa mo, ang akala mo makatutulong sa iyo, kung ikaw ay nainom at pagkatapos nito, nakipag-away ka hanggang sa may mga malalang sitwasyon, mga kapatid, nasisira po talaga. Nasisira po talaga. Ayan, may nanggugulo po sa akin habang ako po nagtuturo sa inyo ngayon. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, focus lang po tayo. Focus lang po tayo. Okay? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tatlong bagay na po ang nabibigyan natin ng pansin. Okay? Una po, the deception of man's way. Pangalawa po, mga kapatid, the direction of man's way. At ang pangatlo po, the destruction of man's way. When the prodigal son did everything na gusto niya pong gawin, saan po siya dinala? Bukod sa siya'y nalayo na, mga kapatid, sa kanyang ama, ang problema po, dinala po siya sa miserabling buhay. When Lot decided na piliin po ang Sodom and Gomorrah, nalayo siya sa katwiran, nalayo siya sa magandang impluwensya. Saan siya napunta? Mga kapatid, yun po ang problema. Ang problema po na pariwara, not just Lot, but even his family. If you will study the story of Lot, nakakalungkot mga kapatid, sapagkat akala niya blessing, akala niya mas magiging blessing. Pero dahil hindi kumonsulta sa Diyos at sarili lang niyang paraan, ano po ang nangyari? Nadaya siya, and Lot lifted up his eyes. So, nung talagang tiningnan po niya, wow, ang ganda talaga ng Sodom and Gomorrah, hanggang sa talagang nadaya na po siya. Ang isip niya, hanggang sa talagang nahumaling na po siya, nag-decide po siya, pinili niya ang Sodom and Gomorrah, and you know, according to the story of Lot, talagang damay ang buong pamilya. Nakakalungkot po yung ganong buhay. Kaya, ingat. May panganib po ang gusto mo. May panganib po ang paraan ng tao, mga kapatid. So, the dangers of man's way. Number 1, the deception. Number 2, the direction. Number 3, the destruction. Mga kapatid, napariwara po ang buhay ng pamilya ni Lot, nasira po ang buhay ng prodigal son, at worst, mga kapatid, hindi ko makakalimutan yan. Isa sa aking unang devotion po sa pamilya po ni Lot. Diba? Yung kanya pong masasabi nating weak devotion. Nagdala sa kanya sa wrong decision. Dahil po sa kanyang worldly delight. Diba? Hanggang sa sila po'y dinala sa worst destruction. Yun po ang naging buhay ni Lot. Ginawa ang maganda sa kanyang paningin. Kaya ingat-ingat po tayo. Lalo na yung mga nagpipilit, wala namang masama sa nakikita ko. Hindi nga yung nakikita Ang Kristiyano po dapat hindi bumabatay sa paningin, kundi sa salita ng Diyos. Okay? So, pang-apat, the disappointments of man's way. The disappointment of man's way. Mapuprostrate ka. Kasi 'di ba kaya mo ginawa, akala mo okay 'Di ba? Kaya mo ginawa kasi sa tingin mo maganda Kaya mo ginawa, akala mo makasasaya sa iyo, akala mo makatutulong sa iyo. Ang problema nga po, walang garantiya kapag ka po ito ay paraan ng tao. At hindi po tayo masasatisfy ng lahat ng gusto natin. Ang satisfying po at ang very fulfilling, yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Si Solomon po, na writer nito, once in his life, talagang nung isulat nga po niya ang Ecclesiastes, di po ba?
when King Solomon wrote the book of Ecclesiastes, siya po ay nagbigay pansin sa buhay na malayo sa Diyos. And then, ang realization niya, sa buhay na malayo sa Diyos, walang kabuluhan, ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yan po ang sinabi ng Ecclesiastes chapter 2 and verse number 11, all was vanity and vexation of spirit. Okay? So sabi ko nga, yung inisip ng prodigal son na makasasaya sa kanya, maaring pinadama siya nung simula na parang ang saya-saya, ang laya ko. Kasi ang tao po, ang konsepto ng kalayaan, magawa niya yung lahat ng gusto niya. Hindi niya alam na sa usapang buhay, espiritual, yung ikaw ay maging sunod-sunuran sa gusto mo, yan po hindi kalayaan. Yan ay pagkabilanggo sa iyong sarili. Yan ay pagkabilanggo sa pagkaalipin po yan kay Satanas. Yung gagawin mo lang ang lahat ng gusto mo. Ang tunay na kalayaan kay Satanas at sa mundong ito ay ang kaligtasan. Yung bang talagang ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon. Yung kaligtasan po ang susi para sa totoong kalayaan. Yung inaakala nating kalayaan, isang araw, mapapansin mo, ikaw ay nasa kalayuan. Diba? Kala mo, ang laya-laya mo. Tapos hindi mo nanonotice dahil ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Dahil nga ang pakiramdam mo, yun ang masayang buhay, yung ang laya-laya mo, hanggang sa isang araw, makikita mo, maisip mo, ma-realize mo, ang layo-layo mo. Kaya ingat ha, pagka kayo po'y ang laya-laya, wag ho kayong magtataka, isang araw, ang layo-layo nyo na. No, kaya ko po sinasabi, the disappointment of man's way, kasi ang tao po, kaya naman niya ginawa ang gusto niyang gawin kasi ang iniisip niya, dadalhin siya sa maganda, mapapabuti siya, maayos ang kanyang buhay. Kaya lang po, anong sabi? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yung inaakala mo, hindi ganun ang mangyayari. Yung iniisip mo, hindi ganun ang mangyayari. So, matidisappoint ka ngayon. And that is because you decided na gawin kung ano ang gusto mo. Kaya pagka-Kristyano po tayo, wag ganun yung takbo ng kaisipan natin. Nakukuha niyo po yung punto ko kung bakit disappointment? Kasi di ba, kaya mo ginawa, sa tingin mo, diyan ka pagpapalain. Sa tingin mo, diyan ka giginhawa. Sa tingin mo, diyan ka yayaman. Sa tingin mo, di ba, laging ganun eh. Sa tingin mo, that is exactly what our verse is telling us. There is a way which seemeth right unto man. So yung ginagawa mo ang mabuti sa paningin mo. Ayaw mo makinig sa payo ng pastor. Diba? Dilat na yung bersikulo, mangangatwiran ka pa. Dahil sa kagustuhan mo, nagawin ang kagustuhan mo, mga kapatid, kahit salita ng Diyos, isinasa isang tabi mo. Ayaw natin ang buhay na mayroon pong nagsasabi sa atin. Problema po yan ng prodigal son. Ayaw niya na nahandoon yung tatay niya, nasasabihan siya pagka mali, pagka hindi dapat, wag mong gawin yan anak. Ayaw natin ang ganun eh. Hindi po pwedeng magbiblia ka na hindi mo makikita yung sinasabi ng Ama natin sa langit na wag mong gawin yan. Hindi tama yan. Kaya maganda po na tayo po'y mapaalalahanan the disappointment of man's way. Kasi ang tingin mo maganda, ang tingin mo tama, ang tingin mo diyan ka aasenso, ang tingin mo diyan ka magtatagumpay, ang tingin mo diyan sasagana ang iyong buhay. Tingin mo yon. Madidisappoint ka ngayon. Bakit? Sapagkat sa declaration ng salita ng Diyos, merong maganda sa tingin mo pero ang dulo nito, kapahamakan. So ilang bagay po ang tinalakay natin. Number 1, the deception of man's way. Mga kapatid, pinakita ko po sa inyo, there is a way which seemeth right unto a man. And then the direction of man's way. The destruction of man's way. At narito nga po tayo ngayon, tinatalakay natin the disappointment of man's way. Diba? Sa kalunduan ng lahat, matapos mong gawin, ang gusto mong gawin, thinking na yan ang makabubuti, thinking na yan ang solusyon, thinking na yan ang mag-aangat sa iyo, thinking. Iniisip mo. Pero sa Biblia, ang dulo, kapahamakan. Madidisappoint ka ngayon. Madidisappoint tayo.
Kaya nga ang buhay Kristiyano, labanan talaga ng way mo at ang way ng Panginoon. Yung gusto mo at yung gusto ng Panginoon. Na kung Kristiyano tayo, yan po ang makikita nating naging buhay ni Apostol Pablo. 'Di ba? Ang ginagawa niya, hindi na yung gusto niya, kundi yung gusto ng Diyos. Why? I believe spirituality po yan. Because spirituality, sa isang tabi mo yung gusto mo kasi malinaw na sa isang taong may mataas na espiritualidad, alam niya na walang mabuting mararating ang gusto natin at ang tiyak ay ang gusto ng Diyos. Kaya ngayon po, magandang pag-aralan po natin the deliverance from man's way. Paano tayo maililigtas? Paano po tayo madideliver doon sa kagustuhan natin, mga kapatid? Kasi alam natin na ang talagang magdedirect ng lakad natin ay ang Diyos. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng lakad mo, kilalanin mo ang Diyos. Alam niyo po, ang simpleng aplikasyon po niyan, hahakbang ako, ito ba ang gusto ng Diyos? Gagawin ko ito, hindi ba ito kontra sa gusto ng Diyos? Diba? Before making any decision, before you take a step, make sure na hahakbang ka because you are 100% convinced na yan ang kalooban ng Panginoon. Don't you ever put yourself in danger. Delikado po kapag gusto mo lang. Kaya nga, yung pong gustong-gusto nating talata, ang ganda-ganda ng sinasabi sa atin eh. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mapanganib yung paraan ng tao. Kasi nga po, yung deception, di ba? Yung daya po, mga kapatid. Kaya dito po, magandang makita nyo na ang simpleng ibig sabihin, man's way, ito po ay deceptive, dangerous, and destructive. Diba? Yan po ang man's way, mga kapatid. Napakadelikado. Diba? Hindi po talaga po pwedeng panghawakan. Kaya ang kailangan natin dumating sa point na ma-reach natin yung level of spirituality because I believe yan po ang pinaka makapag-deliver sa atin mula po sa ating mga sariling gusto. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pansinin niyo po, don't just memorize that verse. Ang sabi po, I am crucified with Christ. Anong ibig sabihin? Parang namatay na po siya. Nakapako siyang kasama ng Panginoon. Hindi na siya ang nabubuhay. Ang ibig sabihin, hindi na siya ang nasusunod. Hindi na yung gusto niya. Okay? Hindi na siya ang nabubuhay. Yet not I, but Christ liveth in me. Ibig sabihin, ang nananalo na, ang nasusunod na, yung nabubuhay sa kanya, si Kristo na. Hindi na po yung gusto niya, ang Panginoong Heso Kristo na po. Kung ano ang gusto ng Panginoon. Yet not I, but Christ liveth in me. At ito po yung pagliliwanag. And the life which I now live in the flesh, ang ibig sabihin, yung buhay na kung saan nabubuhay sa kung ano yung gusto ko, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith. Diba? Yung dati na ang buhay ko, ginagawa ko yung para sa laman ko, yung lahat ng gusto ko, ngayon faith na po kung ano na ang gusto ng Panginoon. Hindi na yung maganda sa paningin ko, hindi na ako sa paningin na bubuhay. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So deliverance, the deliverance from man's way. Mga kapatid, laging may offer ang Diyos na mabuting daan para sa iyo. Yung makabubuti sa iyo. Diba? Kaya nga sabi ko, yung paborito po ni Teacher Flo, alam nyo yung Galatians 2:20, paborito yan ni Ma'am Pia. Okay? Yung I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ito naman pong sinasabi ko sa inyo, paborito naman ni Teacher Flo, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end.
Sinabi ng Diyos mismo sa kanyang bayan, alam ko plano ko, alam ko ano yung iniisip ko sa inyo. Ang kapatid, sana ganun mo itrato ang Diyos na may plano siya sa buhay mo at alam niya kung ano ang plano niya sa buhay mo. Ang trabaho ko is to discover, to find out kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Kaya para sa akin, ang deliverance natin from man's way, una po, seek God's way. Seek God's way. Naalala niyo yung sinabi po sa Isaiah chapter 55, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Kumbaga, hanapin daw po natin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan pa. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. At alam niyo po, yun yung lagi nating napapakinggan eh. Ito yung lagi natin nababangkit. Alam mo, iba yung kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Iba yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Remember? Diba? Yan po ang sinasabi ng Isaiah chapter 55 verse number 8. Na talagang iba yung kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Iba yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Ang tanong ko ngayon, ano dapat ang takbo ng kaisipan mo bilang Kristiyano? Ipipilit mo ba yung kaisipan mo? Sa naiibang kaisipan ng Diyos, ipipilit mo ba yung kaparaanan mo kaysa sa kaparaanan ng Panginoon? Hello? Naririnig niyo po ito? Kung naririnig niyo ito, bakit pinipilit pa rin po natin ang sarili nating kagustuhan? Diba? Minsan yung iba kumakapit na sa patalim, kaya nakakabilib po. Yung talagang kung tutuusin, may pressure sa paligid pero hindi nagpapapressure. Why? Sapagkat ayaw lumihis sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Diba? Meron pong mga ganyang pangyayari na mabibless ka, inopera ng trabaho pero dahil na may sablay at alam na hindi kalooban ng Diyos at merong mga magic sa trabaho, kahit na ang ganda ng offer, tinanggihan. Okay? Posible po na talagang looking for a partner and then dumating sa pagkakataon na meron dumating pero against the will of God at hindi umaayon sa prinsipyong itinuro ng Panginoon, nanindigan. Meron po mga kapatid, posible po na nag-iisip ng mga bagay na makabubuti sa kanya and then naisip niya parang, alam mo yon, sa tingin ko maganda to To the point na gagawa ng kung ano-anong magic. Yun pa lang po, dapat kung ikaw ay may espiritualidad, alam mo na hindi para sa iyo yung mga bagay na dinaan sa pandaraya. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Akala mo nakalusot ka, akala mo, okay, matidisappoint ka, sapagkat never na magsasucceed po yan. Imposible na maging matagumpay ang isang bagay na dinaan at ginawa sa kasamaan. Alam niyo, iba nangangatwiran, sabi nila, bakit si Jacob? Diba? Ang tanong, kung naintindihan mo yung istorya ni Jacob, hindi ba niya sinaper yung consequence? Meron tiyak na consequence. Akala mo nakalusot? No. Sa Diyos pa ba tayo makakalusot? Maring ang akala mo na pag-ubra, akala mo na papangyari, areglado na yon. At ang akala mo, ganda ng kinalabasan. Hintay, sapagkat hindi po pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang prinsipyo. Yes, ang blessing na lang po natin, merciful lang Panginoon. But again, God is always true to His word. Hindi po pwede na pinilit mo yung gusto mo, alangan namang ipakita ng Diyos na mas maganda pa yung gusto mo kaysa sa gusto niya. Mga kapatid, God is all-knowing. Mas alam niya kaysa sa alam natin. Ang ating bahagi para sa deliverance is to seek God's way. Ang laging dapat tinatrabaho mo, hanapin mo kung ano yung paraan ng Diyos. Doing God's will in God's way. Seek God's way. And then submit to God's way. Deliverance from man's, mga kapatid, man's way. Seek God's way, submit to God's way, and listen. Kahit saan tingin mo, pag yan ang kalooban ng Diyos, ang tagal-tagal na stay in God's way. Seek God's way, submit to God's way, and stay in God's way. Mga kapatid, merong mga pagkakataon, ito kasi yung sabi ng talata natin ano lang po ito, yung kaisipan na po pwede nating i-consider. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Merong mga ang akala mo mabuti, pero kasamaan pala, kamatayan pala ang dulo.
So, pero ito naman ang contrast nito. Pagka naman po kalooban at kaparaanan ng Diyos, may mga tila. Di ba? Parang hindi tama to Parang meron naman mga bagay na kalooban ng Diyos na ang akala mo hindi tama, pero ang dulo nito ay kasiyahan. Ang dulo nito ay tagumpay. Kasi nga, ang Christian, living by faith, not by sight. Diyan ngayon papasok yung spirituality natin. Diba? And we know that all things work together for good. Kaya wag niyong memorize lang po yun. Alam natin kung saan natin ilalapat yan. Kasi kadalasan, ang Romans 8:28, ikinoquote lang natin kapag ka po may pangyayari and then nagresulta na sa maganda. Mga kapatid, kahit wala pa yung resulta, totoo na po ang Romans 8:28. Kaya ano man ang dinadaanan mo, as long that you are 100% convinced that what you are doing is the will of God, and then if it seems not right, parang may mali pero alam mong kalooban ng Diyos yan, kala mo lang po yun. Pero ang dulo nun mga kapatid, tagumpay. So, nakita nyo po, pansinin nyo po yung contrast. Sa usapang tao, yung paraan niya, tingin niya, okay, pero ang dulo, kapahamakan. Sa pinagagawa naman ng Panginoon sa atin, akala natin, parang may problema yata Parang mahirap yata yun Parang hindi yata, parang lang yun. Pero dahil yan ang pinagagawa ng Diyos, ang dulo nito, ang gusto ng Diyos, i-exercise mo ang faith as you do His will. Diba? As you consider God's way, you need faith. You need to trust the Lord completely. Okay? Yun po ang dapat nating matutunan dito po sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Diba? There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron namang God's way na parang mali sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay pagpapala. Ang dulo nito ay tagumpay. Ang dulo nito ay, masasabi nating kasiyahan. Merong mga paraan ang Diyos na tila hindi matuwid sa mata ng tao, pero tiyak na ang dulo nito tagumpay, tiyak na ang dulo nito ay pagpapala. Amen? Yun ang kabaliktaran Ikaw bilang tao, ang akala mo, yun ang mabuti, yung gusto mong gawin. Yung inakala mong mabuti, madidisappoint ka kasi nakapagpahamak sa'yo. Napasama ka. Pero meron namang God's way, ipinagagawa ng Diyos sa'yo sa kanyang salita, pero as you do that, parang may mali Parang hindi ayos Pero ang dulo niyan, tagumpay. Ang dulo niyan, kasiyahan. Mga kapatid, mga minamahal, yan po ang Romans 8:28. Katulad ng nangyari po kay Joseph. Hindi by sight Kasi kung by sight, sabi ng Diyos, ganito Joseph, pagpapalain kita, itataas kita. Pero doon sa lakbayin niya, pambihira, yung mga pinabayaan ng Diyos, yung mga pinahintulutan ng Diyos, nadadaanan niya, malulupit na kapatid, masasamang kapatid, masamang amo, di ba? I mean, lahat Teka, may mali yata. Di ba? Ang ganda ng concept. Ang ganda ng concept. Yun po, mga kapatid. May daan na tila matuwid sa tao, sa mata ng tao, pero ang dulo kapahamakan. May daan ang Diyos na tila hindi tama sa mata ng tao, pero ang dulo nito ay pagpapala, tagumpay, at kasiyahan. Kaya seek God's way, submit to God's way, and stay in God's way. Romans 8:28 is Romans 8:28. Ang titiyakin mo lang, nasa daan ka ng Panginoon, nasa kalooban ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, don't just memorize. Yung mga talata, ang linaw po And we know that all things work together for good. Ang titiyakin mo lang, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. If you will dig deeper, ang sinasabi niya, pag nasa daan ka ng Panginoon, walang coincidence, lahat ng yan, mga kapatid, magiging dahilan para sa magandang dulo. Okay? Kung ikaw si Joseph, sabi ng Diyos, pagpapalain ka. Pero ano yung dinaanan ni Joseph? Malulupit na kapatid. Kung ang nangyari sa iyo, teka, mali yata yung Diyos sa sinabi niya. Mali yata yung Diyos sa pinagagawa niya. Okay? Mga kapatid, nagsubmit lang po si Joseph sa kung anong pinahintulutan ng Panginoon. Kaya ang dulo niya, Romans 8:28, ang talagang malinaw na naging kapahayagan
Ano ang sabi niya sa mga kapatid niya? You thought evil against me, but God meant it unto good. Kung hindi po naniniwala si Joseph doon sa kalooban at sinabi ng Panginoon, papalag yan eh. Hindi ba kadalasan kaya po tayo pumapalag? Kasi yung pinagagawa ng Diyos sa atin, teka, parang hindi ata maayos to. Kala mo lang yun. Tapos yung mga gusto mo, kala mo rin naman, makabubuti sa'yo. So, tandaan nyo po ito. Huwag tayong padadala sa akala. Doon tayo sa tiyak. And God's way, God's will, and God's words, yan po ang tiyak. Hindi po baka sakali. Hindi po akala. Pag yan ay will of God, pag yan ang ways of God, pag yan ang word of God, tiyak po yan. Ang susi lang para tayo po ay ma-deliver sa gusto natin. Seek God's way. Submit to God's way. And stay in God's way. Mga kapatid, yan ang solusyon dahil sa panganib ng kagustuhan ng tao. The deception of God's way. The direction of God's way. Mga kapatid, the destruction of God's way. The disappointment, di ba, of God's way. Mga kapatid, ang kailangan natin, deliverance. At ang ating pong natutunan, seek, submit, and stay. Ano po yung seek? Seek God's way. Ano po yung submit? Submit to God's way. Okay? And stay in God's way. Yung akala mo walang nangyayari, pero dahil kalooban ng Diyos yan, panahon lang. Ang panahon ng Diyos, ang pinaka-the best. Kaya nawa, na-bless po kayo sa mahabang devotion po natin ngayong umagang ito. So may mga pagkakataon po mga kapatid na hindi po yung oras, kundi yung leading ng Panginoon. Alam ko po na alam ng Diyos na marami pong mapapaalalahanan ang message na ito. Marami po ang magkakaroon ng realization sa message na ito. Mga Kristiyano, mga taga-subaybay, ang aking panalangin, bawat isa sa atin ay magkaroon po ng totoong pakinabang at karagdagang kalaguan sa ating spiritual life. The dangers of man's way. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. I hope na tayo po'y nag-enjoy sa ating pagsasalo-salo. Let us pray. Aming Ama, dakilang Diyos, alam ko po na kailangan namin ng message na ito. Kailangan namin ng paalalang ito. Kailangan po namin ng pagtuturong ito. Umaasa po ako na ang bawat nakinig ay naabot at ang bawat isa ay may kapasyahan matapos ang mensaheng ito na hindi namin ipipilit ang aming sariling kagustuhan, ang aming sariling kaparaanan, kundi susundin namin. Hahanapin namin ang iyong paraan. Magpapasakop kami sa iyong plano, paraan para po sa amin. At mananatili kami sa iyong kalooban at sa iyong kaparaanan. We will stay and stick, Panginoon, sa kung ano po ang kagustuhan mo sa amin. Salamat po, ikaw ang patuloy na magpala sa ministeryo po ng Believer's Breakfast. Thank you so much for the privilege. Salamat din po sa tiwala, Panginoon. Ito po ang aking panalangin, kasama po ang hiling na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang araw na ito at pag-ingatan mo po ang mga kapatiran namin nasa ibang bansa sa kanila pong pahinga ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.